Para sa mga ulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo, may 1,200 bagong halal na barangay at SK officials ng lungsod ng San Pablo nanumpa kay Mayor Vicente V. Amante. Barangay officials at NGOs ng lungsod ng San Pablo bumisita sa tanggapan ni Congressman Loreto S. Amante. COA 4A nagsagawa ng Financial and Compliance Audit sa lungsod ng San Pablo. 70th regular session ng Sangguniang Panglungsod isinagawa via Zoom. Business Permit Renewal 2024 pinaghahandaan na. SPC Council's Girl Scout National Awardees recognized during the City Government Flag Ceremony. Laguna College High School Batch 82 nag-donate ng mga pang-recreational activities sa Balay, Silangan. Committee hearing sa pagbubuo ng San Pablo Council for Information and Communications Technology isinagawa. World Diabetes Day celebration isinagawa sa Barangay Santo Angel. At narito ang mga detalye. May 1,200 bagong halal na barangay at SK officials ng lungsod ng San Pablo nanumpa kay Mayor Vicente B. Amante. Ang mga bagong halal na barangay at SK officials ng lungsod ng San Pablo ay nanumpa kay Mayor Vicente B. Amante sa ginanap na mass oath-taking noong November 21 ng umaga sa Convention Center. Nakiisa sa sabayang panunumpa sina Congressman Loreto S. Amante, DILG Officer Maria Alma L. Barrientos at lahat ng konsehal ng lungsod. Nagkaroon din ng photo ops ang mga barangay officials sa punong lungsod at pagkatapos ay isang simpleng tanghalian. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. Barangay officials at NGOs ng lungsod ng San Pablo bumisita sa tanggapan ni Congressman Loreto S. Amante. Ilang mga bagong halal na barangay officials ng Barangay San Gregorio, Santa Monica, 6A, 3C, 1B, San Miguel, Dolores at San Antonio 1 ang nag-courtesy call kay Congressman Amben Amante noong November 17 sa kanyang tanggapan sa Malbar Mansion. Bumisita rin ng ilang officials at miyembro ng Red Cross San Pablo at JCI San Pablo. Patuloy ang pagsiserbisyo ni Congressman Amante sa ikatlong distrito ng Laguna. Patunay ang maraming taong bumibisita sa kanyang tanggapan upang magpasalamat sa suporta at tulong na ibinigay ng butihing congressman. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. Commission on Audit 4A nagsagawa ng Financial and Compliance Audit sa lungsod ng San Pablo. Pinamunuan ni na Commission on Audit 4A Audit Team Leader Jonathan R. De Castro, SA2 at Audit Team Member Maria Rosario G. Santo Tomas, SA2 ang isinagawang Entrance Conference Agenda 2023 noong November 20 para sa Financial and Compliance Audit ng lungsod ng San Pablo. Ang nasabing exit conference ay ginanap sa conference room ng City Mayor's Office na dinaluhan nina City Administrator Larry S. Amante at ilang pinuno ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lungsod. Cedric Carandang, nagbabalita. 70th regular session ng Sangguniang Panglungsod isinagawa via Zoom. Isinagawa noong November 20 ng umaga ang 70th regular session ng Sangguniang Panglungsod via Zoom, kung saan pinagtibay ng resolution ng MOU ng San Pablo City General Hospital at Bureau of Jail Management and Penology kaugnay ng implementasyon ng Occupational Safety and Health Standards for the public sectors. Isang ordinansa naman ang inaprubahan ang renaming ng posisyon mula Assistant Public Employment Service Officer, Manager sa PESO Office of the City Mayor sa Government Assistant Department Head 1 sa parehong tanggapan. Ryan Rafael Rodriguez, nag-uulat. Business Permit Renewal 2024, pinaghahandaan na. Isinagawa noong November 16 ng Business Permit and Licensing Office sa pamumuno ni Chief BPLO Oria Banyagale ang isang pagpupulong para sa paghahanda sa Business Permit Renewal sa darating na January 2024. Dumalo ang iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan na may kinalaman sa Business Permit Renewal na pag-usapan ang mga gagawing hakbangin at mga paghahanda upang mas mapabilis ang proseso ng pag-aasikaso ng mga taxpayer. Alinsunod sa tagubilin ni Mayor Vicente B. Amante. Cedric Carandang, nagbabalita.
SPC Council's Girl Scout National Awardees recognized during the city government flag ceremony. Chief Girl Scout National Awardees from GSP San Pablo City Council was recognized last November 20 during the weekly flag ceremony of the city government at Pamana Hall. These Girl Scouts were awarded the Chief Girl Scout Medal Scheme Award during the awarding ceremony last November 15, 2023 held at the PICC. They are recognized for their outstanding service in the community wherein they built and donated mini library, artisan well, trash bins, solar lamppost, rehabilitation and expansion of footbridge and rehabilitation of chapel at the different barangays in the city. Lloyd Arias reporting. Laguna College High School Batch 82 nag-donate ng mga pang-recreational activities sa Balay Silangan. Nag-donate ng isang ping-pong table, 2 set table tennis rackets, ping-pong, table tennis balls, at badminton rackets. Ang section na 1D incomparable ng Laguna College High School Batch 82 para sa recreational activities sa mga enrollees sa Balay Silangan Reformatory Facility sa Barangay San Gregorio. Papuri at pasasalamat naman ang ipinapaabot ni Executive Assistant Christine Ann Picasso para sa kanilang outreach program sa Balay Silangan Facility. All praises naman sila kina Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante para sa lubos na suporta sa National Administration Advocacy laban sa illegal drugs. Darwin Paborito, nag-uulat. Committee hearing sa pagbubuo ng San Pablo City Council for Information and Communication Technology isinagawa. Pinamunuan ni na Councilor Carmela A. Acevedo at Councilor Martin B. Adriano ang ginanap na committee hearing noong November 16 sa Session Hall para sa pagbubuo ng composition ng San Pablo Council for Information and Communication Technology. Isa sa layunin ng mga council ang makabuo ng annual local plan ng ICT alinsunod sa DICT programs and the Philippine Development Plan for Technology and Invocation upang may tugma sa local development plan ng lungsod ng San Pablo at maisama na rin sa annual appropriation. Dumalo sa nasabing committee hearing ang mga representative ng DOST, DTI, MISO, CIO at City Budget Office. Ryan Rafael Rodriguez, nag-uulat. World Diabetes Day celebration isinagawa sa Barangay Santo Angel. Sa pakikipagtulungan ni Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante at sa pagtataguyod ng City Health Office ay isinagawa ang celebration ng World Diabetes Day 2023 noong November 17 sa Barangay Santo Angel. May 90 participants ang dumalo sa forum na pinangunahan ni na Nurse 2 Gisene May S. Izon ng Non-Communicable Disease Unit DOH, Dr. Maria Clena Rose A. Estino, Diabetes Coordinator, Maria Armela V. Quino at ilang CHO staff. Ang focus ng World Diabetes Day 2023 campaign ay delaying or preventing type 2 diabetes and diabetes-related complications. Christine Mejica, nag-uulat. CDRRMO San Pablo nagsagawa ng training for disaster management para sa mga NSTP students ng Laguna State Polytechnic University, San Pablo City Campus noong November 18 na ginanap sa LSPU Gymnasium. Peso San Pablo, Flying V ay naghahanap ng key accounts executive at area engineer. Sa mga gustong mag-apply, mag-send ng resume sa careers@flyingv.com.ph. San Pablo City Fire Station. Ang mga BFP personnel ay nagsagawa ng fire drill and seminar sa mga empleyado ng Liana's Department Store upang ma-educate at magkaroon ng necessary knowledge and skills sa anumang mangyayaring fire emergency. City Cooperative Office nagsagawa ng pre-registration seminar sa mga nagnanais maging miyembro ng proposed primary cooperative sa San Rafael. City Veterinary Office nagsagawa ng rabies vaccination sa Barangay San Joaquin noong November 17.
City Planning and Development Office, proofreading ng 2020 Barangay Socio-Economic Profile ng Barangay Santa Ana sa City Planning and Development Office noong November 20 sa pangunguna ni Chairman Joel Opulencia, Kagawad Edwin Gavinio, Armando Estrellado at Concepcion Garing at Secretary Julie C. Austria. Ang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakatatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang CIO Weekly Report.